Reba Pips. So for this new vlog, pag-uusapan natin ngayon ay yung modification ng Vespa Primavera SE the 2023 model. So ito, makikita nyo yung unit. Alright, kung napanood nyo yung previous video natin, nilabas natin siya. Actually, mga 1,000 odo pa lang siya, pero na-change oil na natin siya. Libre naman yun sa kasa. Okay, pag-usapan lang natin yung mga dinagdag natin dito sa Primavera SE. Para dun pala sa mga may Vespa, alam naman natin na iba yung mga brand na ginagamit at medyo pricey pagdating natin sa modification. So, umpisahan natin dito sa harapan. Kung mapapansin nyo at makikita nyo, naglagay tayo ng auxiliary light. Kasi bakit? Sa Vespa, hindi masyadong maliwanag yung ilaw. Actually, itong sa Classic, makikita nyo bilog. At sa Sprint, makikita nyo medyo parang siyang square. Pero hindi totally square siya. So, may design siya para sa sporty look. This one is the Classic one. Okay, naglagay tayo ng auxiliary kasi hindi siya masyadong maliwanag. So, dalawa yan. Pair. Pinakabit na natin yan doon sa Vespa Emus. And meron siyang dalawang color. So, meron siyang white and yellow. Sinabay na natin din siya sa busina. Kung mapapansin nyo, iwan natin to sa busina. Medyo malakas siya. At tapos sinabay natin siya. Okay. Yan. Nakikita nyo may ilaw. At bumubusina siya. Tama? Alright. So, sabay na natin siya. Bago natin siya patayin, tignan muna natin kung ano yung sa lights niya. Ayan. So, siyempre, hindi pa naman masyado madilim kaya masyado makikita niyo yung liwanag. Pero pag sa night to, todo liwanag talaga yung ilaw na to both. So, meron ditong high and low beam. Alright, so one is yellow and one is white. Okay. Papatayin na natin siya. Alright. Kung makikita nyo dito sa ilalim, katabi ng auxiliary light ay merong cover ng shocks. Bale, supporting shock siya dito, hindi sa mismong shock siya. Alright, meron siya, nilagyan ko siya ng black glossy na accessories din. And for that, makikita nyo naman yung shocks, pinalitan natin siya harap at likod. Makikita nyo dyan sa video, naka YSS siya. So this one is the second branded na medyo pricey pagdating sa Vespa. Pinaka-top natin kahit saang motor, I would say yung Öhlins. Yung Öhlins talagang pricey yan. Hindi bumababa ng mga 60k up yan, harap at likod. So pero harap lang ang prepare nyo, so may do so. So para sa akin, okay na din tong YSS. I choose the red kasi pair with the rim. Makikita nyo na red dito sa likod. Yan, nag-show ako ng konting video clip para makita nyo yung shocks pagdating sa likod, which is magandang combination dito sa red and blue natin sa Vespa. And then meron na din siyang kasama sa stock yung Vespa cover dito sa may bandang caliper ng harapan ng Vespa. And then yung mags, makikita nyo naka glossy red na siya, which is stocks na siya nitong Vespa Primavera SE na model, yung blue. I think Audace or Audace yung pronunciation niyan. Okay. And then tignan natin tong smoke visor. Makikita niyo siya. So kasama na to ng package nung ginawa natin tong Vespa. At nilagyan ko siya ng konting sticker. So meron naman clear at may nabibili din itong sporty look. Kaya lang ito yung kasama nung package. So hindi na tayo naging choosy pa, hindi siya pwedeng paludan. You can choose only for the clear or the smoke, which is very nice naman. Bagay na bagay siya dun sa look ng Vespa. And then niretain natin itong side mirror, which is the Classic, at naglagay ako dito sa cellphone holder. Ito yung generic comparison between the quad lock
Tsaka dito sa brand na to, I think this one is QCSS, something like that. Para din siyang push lock. Alright, medyo mababa lang siya ng price compared sa quad lock. And then, move tayo dito sa may harapan, dito sa lever. So sa brake lever, pares na siya, kinuha ko yung black. So medyo small lang siya, kasya lang yung tatlong darili. Eventually, pag sa scooter naman, habang nagda-drive ka, so dapat nakahawak ka either 2 finger or 3 finger dito sa preno, which is sa back, at dito sa right side, which is sa front. So ganun din, naka 2 finger ka, and then you rev pagdating sa driving ng ganitong scooter. Okay? And then dito tayo sa middle part. So naglagay tayo ng, mapapansin nyo ito, naglagay tayo ng mat. Pag nakita nyo itong apaka na to, napakaganda, napakalinis, napaka neat. So red siya. So sayang naman kung magagasgasa siya basta-basta. Kung may bibilin ka lang naman, or you doing something else, para ma-avoid mo masyado siya magasgasan, yung step tsaka yung pinakagitna niya, which is dito nilalagay yung battery, bumili tayo ng mat. So this one is available also sa Vespa Eos. So maganda siya, lalo na pag may bibilin kang wet product, pwede mo siya ipatong dito, at pag umuulan is ganun din, so magagamit niyo siya na matagal. And then the next one, dito sa step board. Yan. Itong step board na to, actually maganda siya. Kasama na rin siya sa package. So pwede kayo mamili. May aluminum or stainless na available nito. But I prepare the black, which is very good pair para dito sa mat. So kasama na siya. Kasama din siya sa accessories. And then further from the back, makikita nyo dito sa from the back, itong nilagay nating white, which is the cover nung pinaka side flaring nung scooter. So ang original color nito, if I'm not mistaken, is like a silver. So maraming nagpapa-color black, glossy black or matte black. Ako pinili ko yung white. So sa swap mo lang to, and then you pay for the difference. Pero kung gusto man stock, walang problema, okay lang yun, which is good. And then dito tayo sa back pa rin, yung pinaka kabitan ng clamp sa preno. Makikita nyo rito sa arm, lever arm ba ang tawag dito, which is I change it also with the red one, at ang brand nito ay Zero. Okay, and then tapos na tayo sa side na to. Okay, before I forgot, ito palang side step. Sa side step, pag sa side stand ka, importante rin to yung tinatawag na nila na shoe para sa side stand, kasi malaking bagay ito, especially pag nagpark ka sa soil, kasi lumulubog siya at dumudulo siya minsan. Ito, it's a big help talaga, na para hindi siya lumubog at para hindi siya madulas. So maganda yung kapit niya rito. So they have different colors of this one, so I prepare the silver lang, para plain and simple lang. So pwede ka mag red or pwede ka mag blue. Alright, and further back, so naglagay tayo ng backrest dito at sa cargo, para dito sa top box natin, kung mapapansin nyo. Actually, dito sa grab handle nito sa back, ang kasama nito yung sports. Okay, may kasama na siyang sports, so pinapalitan natin kasi wala siyang lalagyan ng cargo. So nung nagpalit ako, pinili ko na yung may lalagyan na ng top box. Alright, so ang napili kong top box is itong GB, itong Trekker Dolomiti ng GB. Medyo pricey ito, at pag binili nyo to, iwalay pa yung paste. Okay,
Normally, pag bumalik ka kasi ng aluminum, ng top box, or either plastic, kasama na yung base plate. Pero dito sa GB, sa Moto Market niya sa mabibili, nakahiwalay pa. Medyo price ito, chinempuan lang natin yung 20% para medyo maganda yung deal pag binili na natin siya. This one, if I'm not mistaken, is a 48 liters. Okay, I have the small one in my big bike, which is 45 liters. Alright, lipat tayo dito sa kabila. Lipat natin itong camera sa kabila. So nandito ako sa bakanting lote. Makikita niyo, this is from the subdivision. Yan. So dito tayo sa further back. Yan, sakto na. Okay. So dito naman sa back, mapansin nyo, nagpalagay muna ako ng temporary plate. So alam naman natin, wala pa yung mga plate available sa temporary muna. Sundan nyo na lang yung standard, and then you get the, don't forget the request from the LTO para makagamit ka ng temporary plate. Actually, pag lumabas na yung ORCR, nasa may OR niya yung plate number nyo. So yun na yung pakokopya nyo pag nagpagawa kayo ng temporary plate. Okay, dito sa covered ng exhaust, hindi na ako nagpalit kasi maganda naman siya, which is matte black. So okay naman siya. Yung iba nagpapalit because they have the silver one, yung para siyang chrome type. So nagko-kontra siya. Yung iba nagpapalit ng matte. Ako hindi na ako nagpalit. Ang dinagdag ko na lang dito is yung dipstick pagdating sa oil. So yan, nagpalit ako niyan. Ang brand ata niyan, it's JS Manuf, kung di ako, I'm not mistaken. I'm not familiar with the accessories sa Vespa kasi this is my first time I own this Vespa Primavera. And then sa exhaust hindi ako nagpalit. Eventually kasi pag nagpalit ka na exhaust, you have to change yung panggilid. In my own opinion kaya ako hindi ako nagpalit ng exhaust kasi hindi naman ako magpapalit ng panggilid. Okay naman sa akin yung power niya. Hindi ko naman siya wawalwalin. So everyday usage lang siya. So I change yung pinaka-arm. So yung pinaka-arm niya is titanium. Yun yung pinapalitan ko. Pinaputol ko, pinakat ko, then pinapalitan ko siya para maganda yung pinaka-contrast niya. Okay? So yan. Tignan nyo dyan sa small clip yung pinaka video nitong arm ng exhaust. Alright? And then siguro secondly, papalitan ko na lang dito yung fan. Kaya lang wala pa kasi ako nakitang fan na maganda yung kulay, and steel, laging plastic lang. Tapos yung iba available nito is clear. So pipili pa ako ng medyo okay bago siya palitan. But for the meantime, okay muna yung setup nito na maganda. So ano pa ba yung mga dinagdag natin? Okay. Ito pala, dito pala underneath ng Vespa, pag bumili kayo ng backrest at kasama nitong cargo holder, meron kayo nabibili na hindi naman nafo-fold, kaya lang nabibili ko nafo-fold. So yun, naglagay ako ng small na lock para hindi siya mag-fold, para pag kinabit nyo to hindi siya magko-contrast pagdating dun sa top box nyo. Okay, very simple and setup lang. Hindi ako nagpalit ng lights. Stock pa rin yung ginamit ko kasi maganda naman siya. So tignan natin. Pag nakita nyo naman siya, yan natin siya. So sa preno niya, yan, makikita nyo sa preno. Tapos pagdating sa signal light niya, okay naman siya sa signal light. Kung mapapansin nyo, diba? Yan. So ayan yung sa signal light, diba? So papalitan natin to. So yan, maliwanag naman yan sa gabi yung stock. Okay din siya, pero kung gusto nyo magpalit ng stock, sa inyo na yun. Pati dito sa headlight, kung gusto nyo magpalit, maraming magagandang headlight, but for me, I like the classic, I like the style. And even this one, yung pinaka logo niya, napapalitan to. So pinalitan na natin to. Madali lang siyang palitan kasi may lock lang siya dito para mapalitan niya. So very simple. Ang name nga pala nito
ang Vespa nito. Tatawagin natin siya si Zero. Okay? So yan, very simple setup lang siya. Very elegant. Alright. So yan, hindi siya maingay. Tunog scooter. Napakasarap gamitin. At very cool lang talaga. So kung kayo you want to own a Vespa, I would suggest na itry nyo kasi maganda siya for add-on to your motorcycle at mag-enjoy kayo. So this is, tatapusin na natin tong video na to. So maliit lang to na clip regarding dito sa Vespa. So I hope that you enjoy the video at dun sa mga upgrades natin. Kung may further upgrades pa, I'll let you know for this one. So kung mag-avail kayo ng Vespa, don't hesitate. Kahit sabihin na natin medyo pricey ito kasi lahat naman to bakal. Tapos ang nagpalit ka ng change oil, it's 1,000 and then 5,000 and then 5,000 na. Hindi kagaya ng mga ibang scooter, you have to change every 1,000. So yun yung isa sa pinaka-benefits pag i-own the Vespa. So thank you dun sa mga subscriber natin. At para naman dun sa bago, please support this channel. So I hope you will enjoy it at marami kayong mapupulot. So gagawin natin na medyo madalas na yung pagbablog natin para naman na hindi kayo iniinip para doon sa mga susunod na labas. Ang i-feature natin sa susunod, it's I own a first time sa gun. So sa pistol, i-feature ko yun at para dun sa modification at sa accessories ng ADV pistol. So I hope you enjoy this video and thank you in my own language. Arrivederci. Ciao.